my colleague, Congressman Malapitan. It's about your being an enlisted personnel of the United States Army Nako, for several years, and you have been in active military service stationed in Europe from 1992 to 1996. nakapasok sa... Naging sundalo ng Amerikano itong si Tulfo? Yun ba ibig sabihin nun? Naku, problema ho ata yan. Ngayon pa naman, uso yung word na spy. Di ba? Kakatakot yan. Magiging senador natin, naging sundalo dati ng Amerika. Naku po, yari tayo dyan. Yan na nga ba sinasabi natin? Pagka ho talaga ang nagtrabaho, itong si Congressman Rodante Marcoleta, sigurado planchado yan. Simple lang naman ho ang tanong natin dito sa number 1 senator ng mga Talyanista at sa Imada Vlogger. Pilipino ho ba itong si Erwin Tulfo? Nagtatanong tayo ha. Kasi dito sa video na to, pag-uusapan ho natin yung nangyaring hearing dyan sa Committee on Appointment na kung saan napag-usapan yung mga kinaharap na kaso, yung nationality nitong si Erwin Tulfo. Di ba galit na galit kayo kay Alice Guo? Oo, ito napakagandang issue nito. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, sa mga baguhan lang ho dito sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Okay na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para pagka meron ho tayong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Ayun na nga mga kababayan. No, bago natin umpisahan niya ang video na yan, itong si Showbiz Fanatics, palakpakan ho muna natin. Pag-usapan ho muna natin itong nakita ho natin sa social media. Dito sa video na to, paglalabanin ho muna natin itong si Bong Revilla at itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kahit pa paano naman pumapasok yung si Bong Revilla para makilala ng ating mga kababayan kung sino ba itong mga to. Kung ito ba mga merong na napatunayan sa larangan ng politika, marami nang napatunayan sa larangan ng television at pelikula. Dito ho mga kababayan, makikita natin kung ano ang mga accomplishment nitong mga kandidato na to ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Bilisan lang ho natin ito para mapasadaan natin na mabilisan yung kay Showbiz Fanatics. Kasi marami pa ho tayong pag-uusapan. Grabe, napakaraming nangyayari ho ngayon sa social media. Kilalanin ho muna natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ayan ho, si Kong Dante to, no? Sinusum ho natin kasi dito sa monitor natin na isa, maliit ho. Nahihirapan ho tayo, hindi ho natin makita na maayos. Lawmaker, Sagip Party List Representative, House Deputy Speaker of the 18th Congress from 2019 to 2022. Authored some 283 bills at least, 39 of which were eventually passed into law. Advocated for the welfare of the workers, alleviation of poverty, and the health of the public. Ayan ho si Rodante Marcoleta. Ayan ho yung kanyang, kumbaga, track record niya sa pagiging congressman niya. Ito naman ho mga kababayan, ang track record nitong inyong panday ng toka. Yan ang hirap sa atin pagka laging nakikita sa television. Meron na kagad name recall. Nalulungkot ho tayo, no? Kasi okay lang sana Okay lang sana kung itong si Revilla, maaasahan ho natin siya na natayuan yung mga kabalintunang nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay lang dito sa estado ng ating estado ng ating bansa ngayon. Okay na ako doon sa sabihin natin hindi ganun kagaling, hindi ganun katalino ba? Pero merong yagbang tumayo doon sa mga isyong dapat tindigan ngayong mga panahon na to. Ang hirap po kasi, marami hong magaganda ang credential. Magagaling, yung tipong yung track record nila sa politika, abogado, matagal na sa politika, tumanda na lang dyan, pabalik-balik na lang dyan sa Senado. Kaso pagdating ho doon sa mga issue ngayon na dapat pag-usapan dyan sa Senado at dapat tayuan ng may paninindigan ng kung sino man ang maluklok
sa papalapit na 2025 midterm election, eh hindi ho natin maaasahan itong mga individual na to. Kaya siguro iti-trade na natin yung ano yung basta itong kandidato na to, alam ho natin na tatayuan niya ang tama. At mag-hire naman yan ng kanyang staff, abogado o kung sino man. At meron siyang tsansang manalo. Yun ang importante doon eh. Mamaya, mas pag-uusapan pa ho natin yung chance na manalo na yan. Kasi ginagamit ho nila, tinitake advantage nila yung name recall na yan ng administrasyon ni Bangag. Wala ho silang pakialam kahit mga walang alam yung mga maluluklok nila dyan sa Senado. Basta may name recall, mataas ang chance ang manalo, talaga yung pinapasok nila sa kanilang senatorial slate. Pansin nyo ho ba yan? Tayo lang mga taga-suporta ni Tatay Digong at yung talagang binabantayan itong mga politiko na to, ang napakamitikuloso, gusto natin dapat yung credential niyan maganda. Dapat yan, walang walang kalokohan na sa kanyang pagiging public servant, di ba? Kaso itong kay Congressman Rodante Marcoleta, ito na nga ba? Mamaya na lang ho natin pag-usapan itong itong banggaan ng mga artista sa larangan ng politika sa 2028. Doon ho yun sa third floor studio. Pakinggan ho natin yung mga punto de vista nitong si Madam Pamela at nitong si Sir Marlon. Saka tayo magkomento. Pero dito ho muna tayo. Ito kasi si Kong Marcoleta, complete package siya kumbaga. Parang pangalan nito, itong si Attorney Vic Rodriguez, may paninindigan, may prinsipyo, talagang hindi mababayaran ng prinsipyo. Kasi kung itong si Rodriguez, nabayaran ho ang prinsipyo, mapanggang sa ngayon, nakikipaghututan pa siya ng dila dito kay Lisa Araneta Matos. Pasintabi ho sa ating mga salita, ha? Kasi ganun yun, di ba, pagka magkahututan niya ng dila, magka-vibes yan, ganun na lang gagawin niya. O, sinong gusto mo ipasok natin, madam? Makakapag-deliver ba yan? Yan, lagay natin yan. Kaso hindi ho yung ginawa nitong si Vic Rodriguez. Bagkus, nung nalaman na niya, magbi-business na tong mga walang iya sa Malacanang, umalis ho siya, umiska po siya kasi hindi ho niya masisikmura yung mga ganyang klaseng kalakaran. Kaya pagdating sa kay Vic Rodriguez, komportable ho tayo dyan na makakapag-deliver yan para sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa mga bangag dyan sa Malacanang. Ito naman nung si Congressman Rodante Marcoleta, complete package siya kumbaga. No, merong experience, may prinsipyo at paninindigan, tinatayuan ang tama, no? Talagang hindi natatakot kahit kanino, hindi nakitang natakot sa administrasyon kay Tamba, sa mga guns ni Tamba, sa mga young guns ni Tamba. Hindi ho natin nakitang natakot yung mama na yan. Kaya panigurado, maaasahan ho natin yan sa Senado. Kayo, sambayan ng Pilipino, magdesisyon ho kayo dito sa dalawa na to. Yan ho munang pagbabanggain natin dito sa na to, no? Dito sa video na to. Pero sa mga susunod na araw, marami pa ho tayong ibabangga kay Congressman Rodante Marcoleta para doon sa mga kandidato nitong si Marcos Jr. Abangan nyo ho yung kay Lito Lapid. Sinasabi ko na sa inyo, panigurado, matutuwa ho kayo sa mga accomplishment ni Lito Lapid. Ilang beses sinahong nanganib ang buhay niyang si Lito Lapid sa teleserye sa telebisyon. Sa pakikipaglaban niya sa tama, ilang beses na ho nanganib ang buhay niyang hindi ko pinapanood yung serie niya. Yung alam pangalan, Supremo lang alam mo natin, no? Ilang beses na nanganib ang buhay niyang si Lito Lapid sa telebisyon. Pero sa totoong buhay, naku po, hindi manganganib ang buhay niyan. Next na ho yun, next na yun. Eto na nga ba, pagkabangag kasi, hindi mapigilan ang bunganga ng mga yan. Hindi ho nila alam pagkatitigil na. Kaya, mga kababayan, sa mga makakapanood ng video na to, marami kayong nakikita sa social media, marami kayong naririnig sa social media. Eto ho, marami kayong nakikita nagkokomento na pabor sa administrasyon. Eto ho ang sagot sa mga katanungan yung yan. Eto mga kababayan, si Bangag na ho mismo ang magkukwento, maglalahat kung ano nga ba ang estratehiya na pinagana ng mga nakapaligid sa kanya para talagang mapabango siya sa social media. Ito. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Yun naman Kaya, pala. nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Naku. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Yan. Can you please show yourselves, ML? Nag-hire daw siya ng libu-libong troll army. Ngayon, ipapakilala niya itong mga nag-hire ng libu-libong troll army.
Lumabas sa bibig niya, tingnan niyo kung paano niya kakambyuhin ng patras ito ha. Kakambyuhin ng patras. Game, again. Ating troll army. Can you please show yourselves? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Loko-loko, wag mo kaming lokohin. Sila ang humahawak ng mga troll army. Yun ho yun. Oh, sila ang humahawak. Doon sa mga nagkukomento, doon sa mga pagkabinuksan mo, taga-Thailand, kung saan-saan nanggagaling yung mga komento. Hindi nga natin maintindihan yung comment. Meron pa Anong to ako? Sila ang handler. Sila ang, kumbaga, tumitimon kung anong itatakbo ng mga troll army sa social media. Yung mga nabanggit mong pangalan na yan, malamang sa malamang, sila ho talaga yan. Hayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo dito kay Erwin Tulfo. Ano ho bang title nitong itong video na to ni Showbiz Fanatics? Ito. Matapos banatan si BP Sara. Yun nga ho, binanatan itong si Erwin Tulfo, itong si Sara. Itong si BP Sara. Marcoleta, binulgar ang pagka-Amerikano ni Tulfo. Pagtakbo sa 2025, kanselado? Patanong kanselado? Oh, ayos. Sa totoo lang, pagka pinapanood natin itong mga voice over, nabibilib tayo kung paano sila mag-construct ng title nila, no? Tayo, kinakabahan tayo pagka nagko-construct tayo kasi pagka borderline fake news yan, delikado ho yan. Meron ho kasi yung tipong borderline na ng fake news, talagang ilinalaban pa nila para lang makakuha ng maraming views. Delikado ho yun. Baka ma-misleading tayo, no? Mahirap ho yan, no? Ang lalaki ng mga channel, pinaghirapan nyo yan, nagsasalita kayo. Pero ingat lang, yun lang naman na may papayo ko. Yung borderline na, yung di na makatotohanan, yung lang kung anong laman lang ng video. Pero dito, hindi ho to borderline. Talagang ibinulgar ko ni Kong Dante sa Committee on Appointments ang questionable nationality nitong si Erwin Tulfo. Ito questionable, wala ho tayo, di po ho. Pagka nanalo yan si Erwin Tulfo, doon ho tayo magkakaalaman. Kaya para doon sa mga galit kay Alice Go, mag-isip-isip po kayo dito sa iniidolo nyo. Game, umpisa na ho natin to. Tunay na walang lihim na hindi mabubulgar. Matapos ang samot-saring investigasyon na ginawa ni Representative Rodante Morcaleta, di umunay pagtakbo ni Erwin Tulfo sa Senado, mukhang mapubulilyaso pa matapos maungkat ang tunay nitong pagkatao. Nagimbal ang maraming netizen sa mga revelasyon ng Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Morcaleta matapos halos balatan ng buhay sa pagdinig ang representative na si Erwin Tulfo. Grabe talaga ito si Kong Dante, di ba? Ano siya dyan? Para lang maintindihan ng mga hindi nakasubaybay dyan sa hearing na yan. Ano ho yan? Sa Committee on Appointment, para sa appointment nitong si ang tawag dito, Erwin Tulfo para sa DSWD Secretary. Nung hindi ho siya na-appoint, si Rex Gatchalian ang pumalit, di ba? Yun ho, yung dito. Ang pag-uusapan para doon sa appointment ng DSWD Secretary. Tuloy. Patungkol sa tunay nitong pagkatao. Sa nasabing committee hearing, tila nabulilyaso ang representative ng ACT-CIS matapos isiwalat ni Congressman Marcoleta na tila hindi pala Filipino citizen si Erwin Tulfo, kundi isang Amerikano. Ilang mga ebidensya ang nakalap noon ng Committee on Appointments kung saan kumumpirma na hindi pala Filipino citizen ang ACT-CIS Party List Representative. Ito rin di umano ang naging problema noon ni Erwin Tulfo nang maupo bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaya't agad siyang pinalitan ng nooy Valenzuela Mayor na si Rex Gatchalian. Hindi raw mapapalagpas ng mambabatas na si Marcoleta ang isa sa mga di umunay pilit na itinadago ni Erwin Tulfo. Ang di umunay pagka-Amerikano nito at hindi Filipino citizen. Say ng maraming netizen, mukhang malapit nga raw sa karma ang kongresista dahil matatandang isa siya sa nagsiwalat ng di umunay impeachment case laban kay VP Sara. Ngunit ngayon, hindi pa raw nagsisimula ang halalan
mukhang papalpak na ang di umano'y ambisyon nito at pangarap. Yun. Ilan sa mga netizen, tila bukod sa nag-boycott na kay Erwin Tulfo, nangakong poprotesta para maisiwalat ang di umano'y tunay na pagkatao ni Tulfo na Kasi mga kababayan, kung itong si Congressman Rodante Marcoleta, trapo lang, yung wala siyang pakialam, basta makalukluk lang siya dyan sa Senado. Alam niyo, pwede ho siyang magpakaaso kay Marcos Jr. Magbida-bidaan siya dun sa mga magbida-bidaan siya dun sa Quad Committee. Magbida-bidaan siya dun sa Committee on Good Government and Public Accountability. Litsunin nila itong mga Duterte. Sumali ho siya sa paglitsyon. Alam niyo mga kababayan, sa base doon sa magigain niyang media mileage at makakapagpasipsip sa administrasyon, malamang sa malamang kasama ho siya sa senatorial slate nitong administrasyon ni Marcos Jr. Kaso hindi ho niya porte yung paiba-iba ng estilo. No, siya, kung ako pumasok ako sa pamahalaan, gagawin ko ang tama. Yun ho yung battle cry ni Kong Dante. Di ba? Yun ang battle cry niya, yun ang nakikita ng ating mga kababayan. Kaya hindi ka taka-taka, pataas ho siya ng pataas sa social media. Ay, malaki hong kumbaga, panukat ang social media ngayon sa mga, yan na nga ho ginagamit ngayon ng mga politiko eh. Social media na ang ginagamit nilang panukat. Kung tatakbo ba sila, gaano kataas ang tsansa para manalo, anong gagawin para manalo, tatakbo ba ako, sino ba lalapitan ko, saan ba ako mahina, saang sektor ba ang mga hindi naniniwala sa akin. Kasi sa social media, nasiset ho lahat ng yun. Makikita mo kung anong edad yung mga nag-uusap sa pangalan ko, interesado sa pangalan ko, mga botante ba to, baka mga marites lang, o baka sobrang tanda na, hindi na. Makikita ho lahat yun sa social media. Kaya naman, sa pagtakbo na yan ni Kong Dante, malamang sa malamang, ramdam na ho niya. Alam na niya na ang sambayan ng Pilipino nasa likod niya. Kaya sigurado, sure win na yan. Si Atty. Vic, sure win din ho niya. Sure win din ho natin. Lahat ng senatorial slate ni Tatay Dig, sure win ho lahat yan. Tiwala lang, di ba? Kung mind over matter tayo, panalo yan. Basta gawin natin yung best natin. Tayong lahat, di lang naman ho tayo dito sa PH Update. Nandyan sila Jay, nandyan sila Third Floor, nandyan sila mga Banateros, sila Ma'am Sa, sila Ma'am Joey. Mahuhusay yung mga yan. Si Sir E.B., ako po, pagdating sa pag-aanalisa, talagang paghimay. Bubulat-latin ho nila. Ibang klase yung mag-analisa. Sobrang idolo yung mga yan, idolo. Inansagan ng ilang mga botanteng hindi nila iboboto dahil sa di umano'y pagiging trapo nito. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan hindi nakapagpigil at isiniwalat ng Sagip Party List Representative ni Rodante Marcoleta ang di umano'y pagiging US citizen ni Erwin Tulfo na siyang di umano'y pwedeng maging mitsa para makansela ang kanyang pangarap na tumakbo bilang senador. Narito't panoorin ang full video. My other question, Mr. Secretary, also appears in the report of the commission. This is the PIR, the Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC in Pasay City. Is this still covered by the executive? So it was centered only on the citizenship. Okay. Can I answer that, Your Honor, Mr. Chair? Yes, please, Mr. Secretary. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor. Pakinggan niyo itong si Erwin Tulfo dito kung paano mag-English, ha? Tayo, hindi, tayo, parang doon sa alingas-gas na hindi Pilipino tong si Erwin Tulfo, the way na mag-pronounce pa lang ho siya, very American na siya. Yan ang problema natin dyan. Kasi pati pagsasalita mo, talagang babantayan namin, walang yaka. Paano ka nag-number 1 sa survey? Sige nga. Dahil tumulong ka? Di nga. Saan? Mr. Chair, there was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. It's a libel, 4 counts of libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. Libel.
what does that exactly mean, Mr. Secretary, if you were convicted 4 times in a case involving a single individual? No, What do you- what it's do you- not for convictions. Actually, it's the count, Your Honor, Mr. Chair, 4 counts of libel that I was convicted by the same individual. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official, actually. And I have my sources, and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. Yes, that is exactly the point, Mr. Chair. There are 4 counts of libel, and you were convicted by the Pasay Court, and on appeal, the Court of Appeals affirmed the conviction all the way up to the Supreme Court. And so, by record, and as it appears in the file report, Mr. Secretary, it stands as a fact that you were convicted 4 counts of libel. Is that correct? Yes, Your Honor. I admit that there was a case, but it was, like I said, in line with my work as a journalist, and it's one of the hazards of the trade, Your Honor, Mr. Chair. Well, of course, you were precisely convicted because of your work. You are a journalist, but that does not change the situation. You can be convicted either way in any other vocation, but the fact stands that there is a conviction. The problem we're trying to press out here, Mr. Chair, is whether or not his conviction will be an issue in the process of confirmation, because as the Supreme Court enunciated in several cases, Mr. Chair, libel is an offense that involves moral turpitude. And in some other cases disposed by the Supreme Court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. This is the dilemma. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a follow-up to the question of my colleague, Congressman Malapitan. It's about your being an enlisted personnel of the United States Army Naku! for several years, and you have been in active military service stationed in Europe from 1992 to 1996. Nakapasok sa... Naging sundalo ng Amerikano ito si Tulfo? Yun ba ibig sabihin nun? Naku, problema ho ata yan. Ngayon pa naman, uso yung word na spy. Di ba? Kakatakot yan. Magiging senador natin, naging sundalo dati ng Amerika. Naku po, yari tayo dyan. Ito, nabase lang sa ano, ulitin nung natin ha. Baka hindi na rin mga kababayan natin. Game. Have been in active military service stationed in Europe from 1992 to 1996. No. Correct me if I'm wrong, but to be an enlisted personnel in the U.S. Army, either you are a citizen by birth, meaning to say you are a U.S. citizen, or you have acquired U.S. citizenship by naturalization, or that you are a lawful permanent resident. Under what circumstances did you, what is the status of your citizenship when you were enlisted member of the U.S. Army and when you serve as in active military service station in Europe, sir? Mr. Chair, with all due respect, Congressman Marcoleta, I think the good secretary has asked for the executive session with regard to your question. Okay. Okay, mag-executive session. Yun naman. Hindi niya pwedeng sabihin ng ano. Ano ba yung problema? Okay. There's another question. Jump to another question. Yung pala si Jinggoy. My Sinagi po siya ni Jinggoy. Ngayon, election,
Election ngayon, hindi kailangan niya magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Wala akong sinasabi dito na nagtatanong tayo, Amerikano ba itong si Erwin? Kasi lumabas na yan sa media, napag-usapan na dyan sa Committee on Appointment. Ano nga ba ang nationality nitong si Erwin Tulfo? Kasi mainit yung spy ngayon, mga spy. Mahirap po yan spy, di ba? Yung Alice Guo, mga Chinese naging mayor ng... Eto, senador. Hindi ba natin titingnan yung family tree nitong si Erwin Tulfo? Hindi ba natin kailangan malaman paano siya nakapagserbisyo sa Philippine military army? US Army? Nakananto ko. Another question, Mr. Secretary, also appears in the report of the Commission. This is the PIR, the PIR. Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC in Pasay City. Is this still covered by the executive? Sir, extended on the citizenship. Okay. I can answer that, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please. In fairness, actually inulit na lang tong video na to. Hindi na natin siguro papanoorin ng ano. Okay na yun. Yung kaninang pag-uusap nila to, paulit-ulit naman, wag na natin ibalik to. Ayun na nga mga kababayan, kung tayo galit na galit kay Alice Guo at gusto nating kalkalin pati yung mga kalululuhan niya at kung paano siya nakapunta sa Pilipinas, paano siya nakapag-file, in fairness naman hindi siya na-appoint bilang DSWD Secretary. In fairness diyan sa Committee on Appointment, hindi inaprobahan ang kanyang appointment bilang kalihim ng DSWD. Saludo tayo doon. Pero ngayon iba ito senador to, senado Sabihin nyo, walang point wala tayong puntong i-raise dito. Wala tayong point na i-raise. Kung di valid, kung walang kwenta, i-comment nyo sa baba. Kasi kay Alice Guo, naglulundagan, ika nga ni kong Marcoleta, di ba? Tapos ito, siguro dahil Amerika, okay lang. Pagka Amerika o pagka China, iba yan, Lods. Iba yung ganyan. Wag ho tayong ganyan, no? Kung yung timbangan na ibinigay natin kay Alice Guo, binulat-lat natin, walang executive session, linabas natin sa sambayan ng madla. Kulang na lang pati yung lolo sa talampakan, ilabas dyan sa hearing na yan. Kailangan din ho natin pag-usapan itong napakaseryosong katanungan na Pilipino o Amerikano itong si Erwin Tulfo. Katanungan na wala tayong aligasyon o kung ano pa man dito. Kasi nag-executive section pagka tumataas yung ating nabubuyoy tayo Pag nag-executive session na sila, hindi una natin malalaman kung ano pag-usapan. Kailangan yun malaman. Sabi nga ni Kong Dante, sagrado yung mga ganyang klaseng usapin, di ba? I mean, pagka merong rules na hindi dapat lumabas ang pinag-usapan sa executive session, hindi ilalabas ni Kong Dante. Kaya dapat, ngayon tatakbo siyang pagka-senador, number 1 ho siya senador ng mga Talyanista at Ensaymada, kailangan niyo hong magpaliwanag. Dahil pagka dumating sa entablado at nagkaroon na tayo ng debate kaugnay dyan sa issue na yan, good luck na lang sa inyo. Palakpakan. So guys, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Kung di nyo pa napanood itong video, click nyo lang. Susunod na ho natin dito, yung third floor studio. Pakinggan ho natin yung mga punto de vista nitong si Ma'am Pamela at itong si Sir Marlon. Pero ang dami ho talagang matututunan dun sa dalawang na napakalupit na political vlogger. Ang galing ng batuhan nila. Pagka naririnig natin, may talagang galing. Kakabilib. Maraming salamat po mga kababayan. Mahalin natin ng Pilipinas.